Sa mundo ng teknolohiya, lahat ng bagay ay tila nagiging posible. Ako si Jake, 16 na taong gulang at mahilig makipaglaro sa online. Sa bawat pag-click ko ng mouse at pag-type ng mga letra sa keyboard, nararamdaman ko ang adrenaline ng pakikipagsapalaran sa virtual na mundo. Isa itong libangan na hindi ko akalaing magdadala sa akin sa isang hindi inaasahang koneksyon. Isang gabi, habang abala ako sa paglalaro, may bagong mensahe ang pumasok. "Hi, ako si Mia," sabi ng mensahe. Nagtaka ako kung paano niya nahanap ang aking account, ngunit dahil sa kakaibang curiosity, nag-reply ako. "Hi Mia, anong laro ang nilalaro mo?" Tanong ko. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang aming pag-uusap. Natuklasan kong pareho pala kaming mahilig sa isang laro na nagkaroon ng online forum. Doon nagsimula ang aming pagkakaibigan. Nakakatawa kung paano ang isang simpleng laro ay pwedeng magdala ng ganitong klasing koneksyon. Sa mga laro, nagkakaroon kami ng maliit na mundo kung saan tila napakanatural ng lahat. Minsan, sa aming pag-uusap, nakaramdam ako ng kakaibang koneksyon kay Mia. Hindi ko maipaliwanag pero parang may spark. Nahahawa ako sa kanyang kasayahan at tila ba ang kanyang ngiti ay nararamdaman ko kahit sa likod ng screen. "Jake, kailan mo gustong magkita tayo sa personal?" Tanong ni Mia isang gabi. Nagulat ako. Alam kong iba ang usapan pagdating sa personal na pagkikita. "Sigurado ka ba?" Tanong ko, medyo kinakabahan. "Oo naman, Jake. Gusto kong makita kung gaano kakagaling maglaro sa personal." Sagot niya na may kasamang emoticon na naglalagay ng winking face. Dumating ang araw ng aming pagkikita. Sa isang maliit na kafe sa tabi ng aming bayan, naghintay ako. Medyo kinakabahan, ngunit excited din. Ano kaya ang itsura ni Mia? Paano kung hindi kami magkasundo sa personal? Ang mga tanong na ito ay walang tigil na umiikot sa aking isipan. "Hoy, Jake," isang boses ang sumalubong sa akin. Lumingon ako at nakita ko si Mia, mas maganda pa sa inaasahan ko. May dala siyang malaking bag at may mga sticker ng aming paboritong laro. Naramdaman ko agad ang pagkakaugnay namin sa simpleng bagay na ito. "Wow, ikaw pala si Mia," sabi ko habang nagkakamot ng batok. "Oo nga, ikaw pala si Jake," sagot niya sabay tawa. Napuno ng tawanan ng kafe habang nagkukwentuhan kami. Tila ba nagkakilala na kami ng matagal at hindi ito ang unang beses na nagkita kami. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may lumapit na lalaki sa amin. "Excuse me, Mia, pwede ka bang makausap sandali?" Tanong ng lalaki na may seryosong mukha. Tumayo si Mia at sumama sa lalaki. Naiwan akong nagtataka at nag-aalala. Sino kaya ang lalaking iyon? At bakit tila napakabigat ng kanilang pinag-uusapan? Naiwan akong nag-iisip habang tinitingnan ang kanilang mga galaw. May naramdaman akong kaba, ngunit hindi ko alam kung bakit. Ang mga mata ni Mia ay tila lumuluha sa kabila ng kanyang pagtawa kanina. Ano ang pinagdadaanan niya na hindi ko alam? Matapos ang aming makulay na pagkikita sa unang pagkakataon sa isang gaming convention, hindi ko napigilang isipin kung gaano kabilis ang naging takbo ng aming pagkakaibigan ni Carlo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang aming koneksyon na para bang matagal na kaming magkakilala. Ang aming mga online na laro ay naging mas masaya, lalo na't madalas na kaming nagkakausap sa video calls habang naglalaro. Tila ba ang aming team ay hindi matatalo at sa tuwing kami nananalo, hindi maubos ang aming tawanan at kulitan. Isang gabi, habang naglalaro kami ng aming paboritong online game, napag-usapan naming mag-organize ng isang meet-up kasama ang iba pang mga kaibigan sa gaming community. Nais naming iparanas sa kanila ang saya ng aming pagkakaibigan at siyempre makilala ang iba pa naming mga kaibigan sa tunay na buhay. Sa aming palitan ng messages,
Napagkasunduan naming gawin ito sa isang park na malapit sa aming lugar. Excited ang lahat, lalo na ako. Ito na siguro ang pagkakataon para makilala ang mga taong madalas kong kausap at kalaro sa virtual na mundo. Dumating ang araw ng meet-up at halos hindi ako mapakali sa aking excitement. Pagdating ko sa park, nakita ko si Carlo na abala sa pag-aayos ng mga gamit para sa aming simpleng picnic. Napakainit ng araw, ngunit ang saya ng aming samahan ang nagdala ng lamig sa paligid. Isa-isa nang dumating ang aming mga kaibigan. Ang iba sa kanila ay galing pa sa iba't ibang bahagi ng lungsod at ang ilan ay naglakbay pa mula sa probinsya. Habang abala kami sa pag-aayos ng mga pagkain at gamit, napansin kong may isa sa aming mga kaibigan na tila hindi mapalagay. Si Mia, na isa sa mga madalas kong kalaro online, ay parang may dinaramdam. Lumapit ako sa kanya at tinanong kung okay lang siya. Nagbigay siya ng nangiti, ngunit bakas sa kanyang mukha ang lungkot. Sinabi niya sa akin na may problema siya sa kanyang pamilya at hindi niya alam kung paano ito aayusin. Nalungkot ako para sa kanya, kaya't sinubukan kong magbigay ng payo at suporta. Hindi nagtagal, sumali si Carlo sa aming usapan at nagbigay din ng kanyang opinyon at pag-unawa. Muli kong naramdaman ang lalim ng aming pagkakaibigan, hindi lamang sa saya, kundi pati sa mga mas seryosong usapan. Kasama ang iba pa naming mga kaibigan, nagbahagi kami ng mga kwento, karanasan at tawanan. Ang park ay puno ng sigla at saya, at ang aming simpleng picnic ay naging isang di malilimutan na pagtitipon. Ngunit sa kalagitnaan ng aming kasiyahan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang kami naglalaro ng frisbee, isang lalaki ang biglang lumapit sa amin. Matangkad, may suot na cap at tila ba kilala na ang ilan sa aming mga kaibigan. Nagpakilala siya bilang Alex, isa sa mga dating miyembro ng aming online community na matagal nang hindi aktibo. Nagulat kami sa kanyang presensya, lalo na at biglaan ang kanyang pagdating. Nagpalitan kami ng kwento at unti-unting nalaman namin na may dahilan pala ang kanyang pagkawala. Nagkaroon siya ng personal na problema, ngunit ngayon ay nais niyang bumalik sa aming grupo. Bago pa man kami makapagbigay ng reaksyon, sinabi ni Alex na may isa siyang mahalagang balita. Isa sa aming mga kaibigan, si Mark, ay nawawala. Hindi ito inaasahan at ang balita ay nagdala ng tensyon sa aming grupo. Natapos ang araw ng meet-up sa isang kakaibang pakiramdam. Ang saya at tawanan ay napalitan ng pag-aalala. Sino nga ba ang mag-aakala na ang isang simpleng pagtitipon ay magiging simula ng isang bagong yugto sa aming pagkakaibigan? Sa kabila ng aming pag-aalala, naramdaman ko ang determinasyon ng grupo na magtulungan at hanapin si Mark. Ang mga susunod na hakbang ang magdidikta ng aming pagkakaibigan at kung paano namin haharapin ang bagong hamon na ito. Habang papauwi na ako, napaisip ako. Hindi pala palaging saya ang dala ng pagkakaibigan. Minsan, ito rin ay puno ng mga pagsubok na mas nagpapalalim at nagpapatibay ng koneksyon. Sa kabila ng twist na ito, alam kong hindi kami magpapatalo. Ngunit, may isang bagay na hindi pa rin malinaw. Ano nga ba ang nangyari kay Mark? At sino si Alex sa buhay niya? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa aking isipan at alam kong hindi ito magtatapos hanggang sa matuklasan namin ang buong katotohanan. Pagkatapos ng ilang buwan ng masayang pagkakaibigan at walang katapusang usapan sa online na mundo ng gaming, hindi ko inakala na ang simpleng libangan ay hahantong sa isang bagay na higit pa. Si Alex, ang aking kaibigan sa laro, ay naging bahagi na ng araw-araw kong buhay. Hindi lang siya isang username sa screen, kundi isang tunay na kakilala na tila ba matagal ko nang kilala, kahit hindi pa kami nagkikita sa personal. Isang gabi habang kami ay abala sa paglalaro ng aming paboritong laro, biglang naputol ang aming koneksyon. Sa unay akala ko'y simpleng problema lang ito sa internet. Subalit habang tinitingnan ko ang aking inbox,
May isang hindi inaasahang mensahe mula kay Alex na nagbigay ng kakaibang kaba sa aking dibdib. May gusto akong sabihin sa'yo pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Ang bungad niya sa mensahe. Kinabahan ako, ngunit sa parehong pagkakataon ay may halong pananabik. Ano kaya ang sasabihin niya? May mga pagkakataon na napapansin kong tila may ibang sinasabi ang kanyang mga salita sa likod ng mga simpleng mensahe. Ngunit hindi ko ito binigyang pansin sapagkat natatakot akong baka ako'y nagkakamali lamang ng hinuha. Matapos ang ilang minuto ng nag-aalanganing pag-iisip, nagpasya akong sumagot, "Ano yon, Alex? Nandito lang ako para makinig." Hindi ko inasahan ang magiging baliktugon niya. Isang voice message ang ipinadala niya sa akin. Nanginig ang aking kamay habang pinipindot ang play button. Boses ni Alex ang narinig ko, tila may bahid ng kaba sa kanyang pagsasalita. "Alam mo, matagal ko nang gustong sabihin ito sa'yo," panimula niya. "Simula nang makilala kita sa larong ito, naging mas masaya ang bawat araw ko. Hindi ko inaasahan na makakahanap ako ng isang kaibigan, o higit pa, sa pamamagitan lamang ng isang laro." Napangiti ako, ngunit may kung anong kilig at kaba ang bumalot sa akin. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? At bago pa man lumalim ang lahat ng ito, patuloy niya, "May isang bagay akong kailangang aminin. Isa itong lihim na matagal ko nang itinatago at hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin." Sa puntong iyon, hindi ko na natiis ang hindi mag-isip ng kung ano-ano. Ano kaya ang lihim na iyon? May kinalaman kaya ito sa nararamdaman ko para sa kanya? O baka naman may ibang bagay siyang gustong ipaalam? Bago ko pa man maisipang sumagot, isang notification ang dumating. Isa na namang mensahe mula kay Alex, ngunit sa pagkakataong ito ay isang larawan. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang screenshot ng aming unang laro kung saan kami unang nagtagpo. Kasama sa larawan ang isang maliit na sticky note na may nakasulat na, "Pwede bang magkita tayo sa personal?" Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Isang parte ng akin ang natutuwa, ngunit may bahagi ring nag-aalala. Paano kung hindi ko magustuhan ang aking makikita? O paano kung hindi siya maging ang inaasahan ko? Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay akong natitiyak. Gusto ko siyang makilala ng lubusan. Bago ko pa man maisip ang tamang sagot, isang mensahe mula sa kanya ang dumating muli. "Huwag kang mag-alala," sabi niya. "Kahit ano pa man ang maging desisyon mo, magiging magkaibigan pa rin tayo. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na ipaliwanag ang lahat." Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang mga sinabi niya at ang imbitasyon niyang magkita kami. Sa wakas, nagpasya akong sumagot. "Sige, magkita tayo," ang tanging naisagot ko, ngunit sa loob ng puso ko'y may halong pananabik at takot. Kinabukasan, ako'y nagising ng may kakaibang enerhiya. Isa itong bagong yugto na hindi ko inaasahan. Ang araw ng aming pagkikita ay itinakda sa susunod na Sabado, sa isang maliit na kafe na malapit sa aming lugar. Habang papalapit ang araw, hindi ko mapigilang mag-isip ng kung ano-anong senaryo. At dumating na nga ang Sabado. Habang ako'y papunta sa aming tagpuan, ang puso ko'y tila tumatakbo sa bilis ng tren. Nang marating ko ang kafe, agad kong hinanap ang pamilyar na mukha ng taong matagal ko nang nakakausap online. Ngunit sa halip na si Alex, isang estranghero ang lumapit sa akin, may hawak na pamilyar na sticky note. "Hi," bati ng estranghero. "Ikaw ba si iyong pangalan?" Tumango ako, hindi makapaniwala. "Nasaan si Alex?" Tanong ko, naguguluhan. Sa halip na sumagot, iniabot niya ang isang liham. "Pasensya ka na, pero kailangan mong malaman ito bago kayo magkita." At doon, natapos ang aming unang tagpo sa isang tanong na tanging si Alex lamang ang makakasagot. Minsan may mga bagay na hindi mo inaasahang mangyayari. Parang sa aming dalawa ni Mia, ang kaibigan kong nakilala,
Dahil sa aming pareho at kakaibang online hobby, ang paglalaro ng isang sikat na virtual pet game. Sa bawat araw na lumilipas, tila lalong lumalalim ang aming pagkakaibigan at sa kabila ng aming mga pagkakaiba, naging matibay ang aming ugnayan. Habang naglalakad ako papunta sa aming tambayan sa park, iniisip ko ang huling update sa laro na nagbigay sa amin ng bagong hamon. Habang nag-iisip, hindi ko maiwasang mapangiti. Si Mia ay laging may kakaibang paraan ng pagharap sa mga hamon. Minsan ay seryoso, minsan naman ay puno ng katatawanan. Nang makalapit na ako, nakita ko agad siyang nakaupo sa ilalim ng malaking puno, abala sa kanyang telepono. Hoy, Mia! Sigaw ko habang papalapit. Ano ang bago? Tumingala siya at ngumiti. Ang dami! May bagong event sa laro at mukhang mas mahirap ito kumpara sa dati. Umupo ako sa tabi niya at sabay naming binuksan ang aming mga telepono. Sa loob ng ilang minuto, pareho kaming nalulunod sa aming virtual na mundo. Ang mga makukulay na graphics, ang tunog ng mga virtual na hayop, at ang adrenaline rush mula sa pakikipagkompetensya sa ibang mga manlalaro ay tila naging bahagi na ng aming araw-araw na buhay. Habang abala kami sa laro, biglang nagsalita si Mia. Alam mo ba, may isang bagay akong gustong sabihin sa'yo. Nagulat ako sa tono ng kanyang boses. Hindi ito ang karaniwang Mia na kilala ko. Ano yon? Tanong ko. Ito tungkol sa laro at sa atin. Umiling siya at tila nag-isip ng malalim. Matagal ko nang iniisip ito pero ngayon ko lang magawang sabihin. Napahinto ako sa paglalaro at tumingin sa kanya, nagtataka kung anong sikreto ang kanyang sasabihin. Ano nga yon, Mia? Bago tayo nagkakilala, may isa pa akong kaibigan na sobrang hilig din sa larong ito. Panimula niya. Matagal kaming naglaro, naging magkaibigan, pero biglang nawala siya. Hindi ko alam kung bakit. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba sa kanyang kwento. Ano ang nangyari? May naganap na problema sa laro. Hindi ko alam ang buong detalye, pero may isang malaking glitch na nagresulta sa pagkawala ng mga account ng ilang manlalaro at isa siya sa mga naapektuhan. Tumigil siya sandali, tila nag-aalala sa kanyang sinasabi. Hindi ko na siya muling nakausap hanggang sa nakilala kita. Naramdaman ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Kaya ba parang may iba sa'yo noong una tayong nagkakilala? Tumango siya. Oo, sa totoo lang natakot akong mangyari ulit ang ganoon. Pero masaya ako na nakilala kita. Ngumiti ako na appreciate ang kanyang katapatan. Walang problema, Mia. Nandito lang ako. Kung ano man ang mangyari, magkasama tayo. Nagpatuloy kaming maglaro at sa kabila ng kanyang kwento, mas naging malapit kami sa isa't isa. Pero hindi ko pa rin maiwasang isipin ang nangyari sa kanyang dating kaibigan. Habang nag-uusap kami, biglang may lumitaw na pop-up sa aming mga telepono. Isang mensahe mula sa laro, nagsasabing may bagong challenge na kailangan naming tapusin. Ang twist, ang challenge ay hindi lamang para sa mga individual, kundi para sa mga magkaibigan. Kailangan namin ng isang partner para makumpleto ito. Perfect timing, sabi ni Mia sabay tawa. Mukhang tayo ang kailangan para dito. Tumango ako, excited sa bagong hamon. Oo nga, tara simulan na natin. Sa gitna ng aming excitement, biglang namatay ang baterya ng telepono ni Mia. Naku, ang malas naman nito. Reklamo niya habang sinusubukang paandarin muli ang telepono. Walang problema, gamitin mo muna yung sa akin. Alok ko. Habang inaayos niya ang kanyang telepono, biglang may lumitaw na notification sa akin. Isang mensahe mula sa isa pang manlalaro. Ngunit ang kakaiba rito, ang username na ginamit ay kapareho ng pangalan ng dating kaibigan ni Mia, ang kaibigang nawala dahil sa glitch. Mia, tingnan mo ito, sabi ko ipinakita ang mensahe sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Siya nga, siya yan. Muling bumalik ang kaba sa aking pakiramdam. Ano kaya ang ibig sabihin nito?
Bakit siya nag-message ngayon? Hindi namin alam ang sagot, ngunit isang bagay lang ang sigurado. May bagong twist sa aming kwento na kailangan naming tuklasin. At sa pagdating ng mensahe, alam namin na isang bagong yugto sa aming pagkakaibigan ang magsisimula. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumalim ang aming samahan ni Miko. Parang dati, nagkikita kami online sa paborito naming laro. Ngunit ngayon ay may kasamang tawanan, kwentuhan at minsan ay seryosong diskusyon tungkol sa buhay. Hindi ko akalain na ang simpleng pagkakaroon ng parehong online hobby ay magiging daan para makilala ko ang isang tao na parang matagal ko ng kaibigan. Isang gabi, habang kami ay naglalaro at nag-uusap, biglang nagtanong si Miko. May plano ka bang bumisita sa gaming convention sa susunod na buwan? Sabi nila, maraming sikat na gamers ang pupunta. Agad akong napaisip. Hindi ko pa talaga napag-isipan ang tungkol sa convention na iyon. Hindi pa ako nakakapagdesisyon, sagot ko. Pero mukhang masaya nga. Gusto mo bang pumunta? Oo naman, sagot niya na puno ng excitement. Magandang pagkakataon ito para makita natin ang mga idolo natin sa laro at baka magkaroon pa tayo ng bagong mga kaibigan. Naramdaman ko ang excitement niya at tila nahawa ako. Sige, sama ako. Mukhang mas magiging masaya kung may kasama. Sabi ko habang pinipilit kong itago ang aking kaba. Dumating ang araw ng convention at sa wakas ay magkikita kami ni Miko ng personal. Habang papunta ako sa venue, hindi ko maiwasang maramdaman ang pag-aalala. Ano kaya ang itsura niya? Magiging awkward ba ang aming pagkikita? Ngunit sa likod ng mga alalahaning ito, excited ako. Hindi ko maipaliwanag pero parang may espesyal na koneksyon kami kahit hindi pa kami nagkikita ng harapan. Pagdating ko sa venue, agad kong nakita ang maraming tao na abala sa kanilang ginagawa. Napakaraming booth, cosplay, at iba't ibang aktibidad na patok sa mga gaming enthusiasts. Naglalakad-lakad ako habang hinahanap ang meeting spot na napagkasunduan namin ni Miko. Doon, sa gitna ng karamihan, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Si Miko nakangiti at tila kasing excited ko. Lumapit ako at binati siya, "Miko!" Napatingin siya at agad akong sinalubong ng yakap. Sa wakas, nagkita rin tayo, sabi niya at ramdam ko ang kanyang saya. Nagpatuloy kami sa pag-iikot sa convention, tinitingnan ang iba't ibang booth at nakikipaglaro sa mga demo ng bagong games. Hindi ko akalain na ganito pala kasiya ang mga ganitong event, lalo na't kasama ko ang isang taong napapalapit na sa akin. Habang naglalakad kami, napansin ko ang isang booth na may malaking screen kung saan ipinapakita ang live stream ng isang sikat na gamer. Agad kaming pumunta roon at habang pinapanood ang intense na laban, nagkaroon kami ng pagkakataon na makilala ang ilan pang mga gamers na pareho rin ng aming interes. Ngunit sa kabila ng saya, may isang bagay akong napansin kay Miko. Parang may gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya magawa. Madalas siyang tumitingin sa akin, hindi ko alam kung dahil sa excitement o may ibang dahilan. Hindi ko na rin ito masyadong pinansin, baka naman pagod lang siya sa dami ng ginagawa namin sa araw na iyon. Nang magpahinga kami at naupo sa isang sulok, bigla siyang nagtanong, may gusto ka bang sabihin tungkol sa atin? Nagulat ako sa tanong niya. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang tanong. Ano bang ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na itinatago ang kaba. Hindi ko alam, pero parang may nararamdaman akong espesyal sa pagitan natin. Alam kong magkaibigan tayo, pero may iba pa ba? Sagot niya habang tinitingnan ako diretso sa mata. Sa sandaling iyon, hindi ko alam ang isasagot. Totoo, may nararamdaman din akong kakaiba, ngunit natatakot akong masira ang magandang samahan namin. Ngunit bago pa ako makapag-isip ng maayos na sagot, biglang may lumapit sa amin. Isang lalaking naka-cosplay ang lumapit at tinanong si Miko, "Ikaw ba si Miko? Ikaw yung nakilala ko sa online game?"
'Di ba? Napatingin si Miko sa akin tila naguguluhan. Oo, ako nga, sagot niya. Wow, ang galing! Hindi ko akalaing makikita kita rito, sabi ng lalaki. By the way, ako nga pala si Ken. Lagi tayong magkasama sa team, naaalala mo? Napatigil ako sa narinig ko. Si Ken, isa sa mga kateam namin sa laro at tila may espesyal na pagkakaibigan din sila ni Miko. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Sa isang iglap, parang may bumara sa aking lalamunan at ang lahat ng tanong tungkol sa amin ni Miko ay nabalot ng pagdududa. Habang nag-uusap si Miko at Ken, naramdaman ko ang kakaibang hangin sa paligid. Sa isang banda, masaya ako na nakikita kong may iba pa siyang kaibigang nakilala sa laro. Ngunit sa kabilang banda, tila may bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang posisyon ko sa buhay ni Miko? At ano ang lugar ni Ken? Sa mga oras na iyon, napagtanto ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. May mga bagay pang dapat malaman at maramdaman. Ngunit ang tanong, handa ba ako sa kung anuman ang maaaring mangyari? Habang nakatingin sa kanila, isang bagay ang malinaw. Nasa isang cliffhanger kami ng aming kwento at hindi ko alam kung saan ito patungo. Minsan sa buhay mo, may mga pangyayari na hindi mo inaasahan na parang binibigyan ka ng tadhana ng sorpresa. Noong araw na iyon, hindi ko inasahan na ang isang simpleng online hobby ay magdadala sa akin sa masalimuot na sitwasyon na tila isang pelikulang romantic comedy ang eksena. Nagsimula ang lahat nang magbigay ng anunsyo si Hana, kaibigan ko at kapwa gamer, tungkol sa isang meet-up event para sa aming online community. Excited kami pareho, lalo na't sa wakas, makikilala na namin ng personal ang mga kaibigan namin sa virtual na mundo. Ang meet-up ay gaganapin sa isang sikat na cafe sa gitna ng lungsod at sinabi ni Hana na may sorpresa siyang inihanda para sa akin. Wala akong ideya kung ano iyon, ngunit alam kong mahilig siyang mangasar, kaya't pinaghandaan ko na ang anumang kakulitan niya. Pagdating namin sa cafe, agad akong sinalubong ng mga ngiti at yakap ng mga kaibigan namin. Nagsimula ang kasiyahan, kwento dito, laro doon. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, napansin ko si Hana na tila hindi mapakali. Panay ang tingin niya sa telepono at parang may hinihintay siyang importante. Nang tanungin ko siya, ngumiti lamang siya ng makahulugan. Basta, maghintay ka lang, sabi niya habang tinitigan ako na parang may alam siyang ako lang ang hindi nakakaalam. Maya-maya pa, isang lalaki ang dumating. Matangkad, may suot na hoodie na itim at tila ba pamilyar ang kanyang tindig. Nang lumapit siya, nagtawanan ang mga kasama namin at saka ko lamang napagtanto kung sino siya. Si Max, ang matalik kong kaibigan sa online gaming na hindi ko pa nakikita ng personal. Lagi kaming magkausap sa voice chat at magkasama sa lahat ng virtual quests, pero ngayong kaharap ko na siya, parang naging iba ang timpla ng hangin. Surprise! Sigaw ni Hana, sabay tawa ng malakas. Hindi ko alam kung ano ang uunahin kong maramdaman. Ang saya dahil sa wakas ay nakita ko na si Max o ang inis kay Hana dahil sa hindi niya pagsasabi sa akin. Pero nang magtagpo ang aming mga mata, parang nalimutan ko ang lahat ng iyon. Para bang may kakaibang kuryente na dumaloy sa pagitan namin ni Max at napangiti na lang ako sa kanya. Habang nagkakasiyahan kami, hindi ko maiwasang mapansin ang mga tila lihim na sulyap ni Max sa akin. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin o sadyang may gusto siyang ipahiwatig. Lalo akong na-curious nang bigla siyang mag-aya na lumabas muna kami para maglakad-lakad. Niyaya ko rin si Hana, ngunit ngumiti lang siya at sinabing, kayo na lang muna. Kailangan kong bantayan ang mga gamit natin dito. Habang naglalakad kami ni Max sa tabi ng mga puno sa labas ng kafe, hindi ko maiwasang magtanong, so, ano ang tunay na dahilan ng bigla mong pagpunta dito? Hindi ko alam kung bakit iyon ang lumabas sa bibig ko. Pero tila iyon ang tanong na bumabagabag sa akin. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon,
Nakita ko ang seryosong anyo niya na hindi ko pa nakita sa aming mga voice chat sessions. Alam mo, sabi niya, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to, pero hindi ko magawa sa chat. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ba itong sinasabi niya? Ano yon? Tanong ko, pilit na kinakalma ang sarili. Bale, gusto ko sanang sabihin na nagulat ako sa biglaang pag-iba ng ekspresyon niya. Mula sa seryoso ay naging parang nag-aalala. Gusto kong sabihin na may paparating na malaking update sa game natin at baka magbago ang lahat. Napahinga ako ng maluwag, ngunit hindi ko maikakaila ang kaunting pagkadismaya. Hindi ko alam kung ano ang ine-expect ko, pero hindi iyon ang iniisip ko. Ah, okay, sabi ko, pilit na ngumiti. Akala ko naman kung ano na. Ngunit bago pa man kami makabalik sa kafe, biglang may isang pamilyar na tunog mula sa telepono ko. Isang notification mula kay Hana. Check mo muna tong message ko, sabi niya. Nang buksan ko ang message, nagulat ako. May kailangan kang malaman tungkol kay Max. Nakasulat sa message. Hindi lang iyon tungkol sa game. Naguluhan ako at hindi ko alam kung paano ko haharapin si Max pagkatapos kong mabasa iyon. Ano ba talaga ang gusto niyang sabihin? Bakit parang may itinatago siya? Sa sandaling iyon, natapos ang aming lakad na puno ng katanungan. At habang papasok kami ulit sa kafe, isang bagay ang sigurado ko. Hindi ito ang huli naming pag-uusap ni Max. Ang tunay na kwento ay nagsisimula pa lamang. Hindi ko akalain na ang simpleng online hobby na ito ay magdadala sa akin ng kakaibang pakikipagsapalaran. Sa isang virtual na mundo kung saan madalas akong tumambay, nakatagpo ko si Lian, isang binatang tulad ko na nahihilig sa paggawa ng digital art. Sa una, simpleng palitan lang ng mga komento at reaksyon sa mga gawa ng bawat isa ang aming ginagawa. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti naming natutunan na may kakaibang koneksyon kaming dalawa. Isang gabi, habang abala ako sa pagdodrawing ng bagong karakter para sa isang proyekto, biglang nag-pop up ang notification mula kay Lian. May bagong art challenge sa group. Tara, join tayo, ang sabi niya. Agad akong tumugon, sige, game, ano ba ang team? Romantic comedy, ang sagot niya. Napangiti ako, bagay na bagay ito sa amin. Sa aming mga munting biro at kulitan, parang palaging may halong romcom ang aming usapan. Okay, simulan na natin, sabi ko, puno ng excitement. Habang ginagawa namin ang aming mga entry, palaging nagtatawagan kami para mag-share ng ideas. Kapag naguguluhan ako sa concept, si Lian ang laging nandyan para magbigay ng inspirasyon. Sa kabila ng aming mga computer screen, ramdam ko ang kanyang suporta at malasakit. Minsan pa nga natutulala ako sa paraan ng kanyang pagtawa para bang musika ito sa aking pandinig. Isang hapon, habang kami nag-uusap tungkol sa aming mga paboritong rom-com films, bigla niyang naitanong, alam mo, paano kaya kung magkita tayo sa personal? Napatigil ako. Sa totoo lang, matagal ko na ring iniisip iyon. Ngunit dahil sa takot at kaba, hindi ko magawang itanong sa kanya. Bakit hindi? Ang sagot ko, pilit na pinapakalma ang kabog ng aking dibdib. Masaya kaya yon? Saan mo gustong magkita? Sa isang art exhibit, may bagong bukas na gallery dito malapit sa amin. Tugon niya. Agad namang nag-spark ang curiosity ko. Bukod sa makikita ko siya, makikita ko pa ang mga obra ng ibang artist. Kailan? Tanong ko, puno ng excitement ngunit may halong kaba. Sa Sabado, 2:00 ng hapon, sagot ni Lian. Hindi ko napigilan ang pagngiti ko. Sabado na agad? Dumating ang Sabado at hindi ko maiwasang kabahan habang papunta sa gallery. Ang puso ko'y tila isang tambol na walang tigil sa pagtibok. Sa bawat hakbang ko patungo sa pintuan, iniisip ko kung ano ang unang sasabihin sa kanya. Paano kung hindi pala kami magkasundo sa personal? Paano kung awkward ang unang pagkikita namin? Pero sa kabila ng lahat ng ito, nangingibabaw pa rin ang excitement. Pagpasok ko sa gallery, agad kong naramdaman ang malamig na hangin mula sa aircon.
Ang mga obra ay nakadisplay sa magkabilang pader ng silid, bawat isa ay may sariling kwento, sariling damdamin. Habang naglalakad ako, hinahanap ng mga mata ko si Lian. Maya-maya, narinig ko ang isang pamilyar na boses sa aking likuran. Aya, tawag niya. Lumingon ako at doon ko siya nasilayan. Simple lang ang suot niya, pero tila ba'y mas nagningning siya sa aking paningin. Naglakad ako papunta sa kanya at pareho kaming napangiti. Buti nakarating ka, sabi niya, tila ba'y may halong kaba rin sa kanyang boses. Oo naman, sagot ko. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Naglibot kami sa buong gallery, nagkukwentuhan tungkol sa bawat artwork na nakikita namin. Parang isang pelikulang rom-com ang mga sandaling iyon. May halong kilig at tawanan. Ngunit habang abala kami sa pag-uusap, napansin kong tila may gusto siyang sabihin ngunit nag-aatubili siya. Ano yon? Tanong ko na tila ba'y nahulaan ang kanyang iniisip. Tumigil siya sa paglalakad at tumingin sa akin. Seryoso ang muka. Aya, may gusto sana akong sabihin. Naramdaman ko ang aking puso na muli na namang bumilis ang tibok. Ano yon? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang may nagring sa kanyang cellphone. Agad niyang sinagot ito at habang kausap ang nasa kabilang linya, nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Sige, pupunta na ako, ang huli niyang sabi bago ibinaba ang tawag. Pasensya na, Aya, sabi niya, halatang may bigat sa kanyang boses. Kailangan ko munang umalis. Emergency lang sa bahay. Okay lang, sagot ko, kahit may bahagyang pagkadismaya. Ingat ka. Bago siya umalis, nagbigay siya ng isang nangiti na tila puno ng pangako. Babalik ako at situtuloy natin to, sabi niya. Tumalikod siya at naglakad palabas ng gallery habang ako'y naiwan na puno ng tanong sa isip. Ano kaya ang sasabihin niya at bakit tila aligaga siya kanina? Habang nakaupo ako sa isang sulok ng gallery, napansin ko ang isang piraso ng papel na nalaglag mula sa kanyang bulsa. Pinulot ko ito at nang aking buksan, nakita ko ang mga salitang nakasulat. May mahalaga akong sasabihin sa'yo at sana'y handa ka na. Naiwan akong nag-iisip at puno ng kuryosidad. Ano kaya ang ibig sabihin ni Lian? At ano ang susunod na mangyayari sa aming kwento? Sa wakas, dumating ang pinakahihintay na araw. Matapos ang ilang linggong pagpapalitan ng mensahe at walang sawa na pagtatalo sa kung sino ang mas mahusay sa paborito naming online game, nagpasya kaming magkita ni Leo, ang aking kaibigan na nakilala ko sa isang gaming forum. Hindi ko lubos akalain na ang simpleng pagkahumaling ko sa larong iyon ay magdadala sa akin sa isang pagkakaibigan na tila ba punong-puno ng saya at kulitan. Ang dami naming pinagsamahan kahit pa virtual lang ang lahat. Nagkamabutihan kami ni Leo sa aming mga palitan ng kwento. Parehong may hilig sa video games, parehong mahilig sa memes, at higit sa lahat, parehong medyo awkward sa totoong buhay. Ngunit sa likod ng screen, nagawa naming maging komportable sa isa't isa. Kaya naman nang magpasiya kaming magkita sa wakas, hindi ko maiwasan ang excitement na bumalot sa akin kasabay ng kaunting kaba. Nasa isang kilalang coffee shop kami nagtagpo, isang lugar na hindi gaanong matao ngunit sapat ang ambience para sa aming unang pagkikita. Pagpasok ko sa shop, agad kong naramdaman ang halimuyak ng bagong timplang kape. Pumili ako ng mesa sa gilid kung saan kitang-kita ang entrance. May kaunting pag-aalala sa aking dibdib, hindi ko pa siya nakikita sa personal at baka iba ang kanyang itsura sa mga larawan niya sa social media. Habang hinihintay ko siya, panay ang silip ko sa aking telepono. Nag-text siya kanina na papunta na siya. Sa likod ng aking isip, hindi ko maiwasan na ang magtaka kung paano magugugulan ang aming pagkikita. Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang pamilyar na figura. Si Leo, halata sa kanyang nangiti ang excitement at sa kanyang mga mata ang kaunting kaba.
Tumayo ako at kumaway sa kanya. Naglakad siya papunta sa akin at may dala siyang maliit na kahon. Para sa'yo, sabi niya habang iniabot ito. Agad kong binuksan ang kahon at doon ay nakita ko ang isang maliit na keychain na hugis controller ng paborito naming game. Para sa susunod na laban natin, biro niya habang umupo sa harapan ko. Nag-usap kami ng walang patid at tila ba lumipas ang oras nang hindi namin namamalayan. Nagkuwentuhan kami tungkol sa aming mga laro, mga pangarap, at maging sa mga kalokohan namin sa online. Naramdaman ko ang genuine na koneksyon namin. Parang matagal ko na siyang kakilala. Sa kabila ng aming mga tawanan, hindi ko maiwasan ang pag-iisip kung paano kaya kung hindi lang kami sa online magkakilala. Kung paano kaya kung magiging higit pa sa kaibigan ng turingan namin. Habang nag-uusap, biglang bumukas ang pinto ng coffee shop at pumasok ang isang grupo ng kabataan na tila ba pamilyar ang mga mukha. Nagulat ako nang isa sa kanila ay lumapit sa amin at nagtanong, "Ikaw ba si Leo?" Nagkatinginan kami ni Leo, parehong naguguluhan. "Oo, ako nga," sagot ni Leo na halatang nahihiya sa hindi inaasahang interruption. "Ako si Emma, nasa grupo rin ako sa gaming forum natin," sabi ng dalaga. Sabay turo sa mga kasama niya na nagpakilala rin bilang mga kaibigan namin online. Hindi ko inaasahan ang ganitong twist na sa aming unang pagkikita ni Leo, pati ang ilan sa mga online friends namin ay makikilala rin namin sa personal. Ang saya na naramdaman ko ay hindi maipaliwanag, parang isang mini reunion na hindi ko inaasahan. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan, hindi ko maiwasan ang mapansin ang madalas na pagtingin ni Emma kay Leo. Sa isang sulok ng aking isipan, may bumubulong na baka may gusto siya kay Leo. Hindi ko alam kung bakit may kaunting kirot sa dibdib ko sa tuwing nag-uusap sila. Sinubukan kong iwaksi ito. Baka naman nagiging paranoid lang ako. Habang lumalalim ang gabi, nagpasya kaming lahat na maglaro ng isang mabilisang round ng paborito naming game gamit ang aming mga phones. Sa gitna ng laro, biglang nagring ang telepono ni Leo. Nagpaalam siya saglit para sagutin ito. Pagbalik niya, may kakaibang nangiti sa kanyang mukha na hindi ko mabasa. "Guys, sorry, pero kailangan ko nang umalis. May emergency lang sa bahay," sabi ni Leo na halatang nagmamadali. Nagpaalam siya at umalis ng coffee shop. Iniwan kaming naguguluhan. Sinubukan ko siyang i-text ngunit hindi siya agad sumagot. Sa likod ng aking isip, hindi ko maiwasan ang mag-alala. Ano kaya ang nangyari? At sa likod ng pag-aalala, hindi ko rin maiwasan ang mag-isip, may kinalaman kaya si Emma sa biglaang pag-alis ni Leo? Habang naglalakad pa uwi, hindi ko maiwasan ang magtanong sa sarili ko. Ano kaya ang hindi ko alam? At bakit ganito ang pakiramdam ko? Sa kabila ng saya, may bumabalot na pag-aalala. At kaba sa aking dibdib, tila ba may paparating na hindi ko inaasahang twist sa pagkakaibigan namin ni Leo. Ito ang tanong na bumabagabag sa akin habang naglalakad pa uwi. Ano nga ba ang tunay na nararamdaman ko para kay Leo? At ano ang susunod na mangyayari sa aming pagkakaibigan? Sa lahat ng ito, alam kong may isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Pagkatapos ng ilang linggo ng hindi inaasahang kaganapan, unti-unti nang bumabalik sa normal ang aming mundo ni Lila. Pareho kaming abala sa eskwela at sa aming paboritong online hobby, ang laro ng Mystic Quest. Madalas kaming maglaro sa gabi pagkatapos ng aming mga gawain at doon kami nagkakaroon ng pagkakataon na mag-usap tungkol sa kahit ano. Isang gabi, habang nasa kalagitnaan kami ng isang matinding laban sa Mystic Quest, biglang nag-message si Lila sa chatbox ng laro. "May ibabahagi ako sa iyo pagkatapos nito," sabi niya. "May kung anong kaba ang namuo sa aking dibdib dahil sa mensahe niyang iyon. Ano kayang sasabihin niya?" Tanong ko sa sarili ko habang patuloy na pinupuksa ang mga virtual na kalaban. Pagkatapos ng laban, agad kong tinawagan si Lila.
Ano yung sasabihin mo? Tanong ko, hindi na makapaghintay. Alam mo ba yung online forum na sinasalihan natin para sa Mystic Quest? Panimula niya. May nag-message sa akin doon, isang developer ng laro mismo. Tinanong niya kung gusto ko raw maging bahagi ng kanilang beta testing team para sa bagong expansion. Halos mahulog ako sa kinauupuan ko. Totoo ba yan? Ang galing! Anong sabi mo? Oo, syempre pumayag ako. Sagot niya, halos hindi mapigilan ng kilig sa kanyang boses. Pero may catch. Gusto nilang makilala tayo in person. Pinapapunta nila tayo sa gaming convention sa susunod na buwan. Napaisip ako, sa isang banda, ito na marahil ang pagkakataon naming ma-experience ang mundo ng Mystic Quest sa mas malalim na antas. Sa kabilang banda, hindi ko maiwasang mag-alala. Paano kung hindi ito legit? Tanong ko. Baka naman prank lang to. Pinadala nila ako ng official invitation at may kasama pang tickets. Siguradong legit to, sabi ni Lila puno ng kumpiyansa. Pero kung hindi ka komportable, okay lang. Naiintindihan ko naman. Nag-isip ako sandali. Alam kong may mga panganib, pero sa kabilang banda, hindi ko rin gustong palampasin ang pagkakataon. Sige, samahan kita, sagot ko sa wakas. Pero dapat mag-ingat tayo. Nagtawanan kami sabay-sabing adventure time. Sa mga sumunod na linggo, abala kami sa paghahanda para sa convention. Bumili kami ng mga costume na inspired sa aming mga character sa Mystic Quest. Excited kaming dalawa at sa paglapit ng araw ng convention, hindi na namin mapigilan ang halo-halong nararamdaman. Kaba, saya at konting takot. Dumating ang araw ng convention. Sa pagpasok pa lang namin sa venue, ibang mundo na agad ang bumungad sa amin. Napakaraming tao, lahat ay abala sa kani-kanilang cosplay at iba't ibang gaming booths ang nakahilera. Para kaming mga bata sa isang candy store, hindi malaman kung saan unang titingin. Habang naglalakad kami, biglang may lumapit sa aming lalaki na nakasuit. Kayo ba si Lila at pangalan ko? Tanong niya. Nagkatinginan kami ni Lila bago sabay na tumango. Oo, kami nga, sagot ko, hindi maitago ang kaba sa aking boses. Ako si Jacob, isa sa mga developers ng Mystic Quest. Salamat sa pagpunta, sabi niya, sabay abot ng kamay. Nagkamay kami at pakiramdam ko ay nasa ibang dimensyon na ako. Inikot niya kami sa convention, pinakilala sa iba pang developers at ipinasilip ang mga bagong features ng laro na kami pa lang ang nakakakita. Tuwang-tuwa kami ni Lila, parang panaginip ang nangyayari. Pagkatapos ng tour, niyaya kami ni Jacob sa isang private room para sa isang espesyal na announcement. Naupo kami ni Lila sabay sabing, ano kayang announcement ito? Huminga ng malalim si Jacob bago nagsalita. Actually, hindi lang kayo kasama sa beta testing team. Isa kayo sa mapipiling magiging bagong ambassadors ng Mystic Quest. Nabigla kami ni Lila, halos hindi makapaniwala sa narinig. Ngunit bago pa namin maiproseso ang lahat, biglang nagkagulo sa labas ng silid. May mga security na nagtatakbuhan at naririnig namin ang mga sigaw ng mga tao. Ano yon? Bulong ni Lila, halatang nag-aalala. Tumayo si Jacob. Manatili kayo rito, susuriin ko kung ano ang nangyayari, sabi niya, sabay lakad palabas ng pinto. Naiwan kaming dalawa ni Lila sa silid, nagkatinginan at parehong hindi alam ang susunod na mangyayari. Baka may emergency lang, sabi ko, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit sa loob-loob ko, may kung anong hindi magandang pakiramdam na unti-unting lumulukob sa akin. Ano kaya ang nangyayari sa labas? Bakit may mga sigaw? At bakit hindi pa bumabalik si Jacob? At sa mga oras na iyon, natanto ko. Ang adventure naming ito ay nagsisimula pa lang. Ako'y nakaupo sa harap ng aking laptop. Ang mga mata ay nakatuon sa screen habang patuloy kong inaayos ang bagong video na aming ginawa ni Lian. Isang linggo na ang nakalipas mula nang magtagpo kami sa isang online forum para sa mga mahilig sa animation at video editing. Pareho kaming nagulat nang malaman
na hindi lang pala parehong bayan ang tinitirhan namin, kundi magkapit-bahay pa. Parang tadhana ang nagdala sa amin sa parehong virtual na espasyo at ngayon halos araw-araw na kaming nag-uusap at nagkikita. Si Lian ay hindi lang basta kaibigan. Siya ang taong nagbigay kulay at bagong sigla sa mga araw ko. Sa tuwing kami magkasama, palaging may halakhakan, palaging may bagong ideya. Sa kabila ng aming online hobby, hindi ko maitatangging may kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung siya rin ba ay may nararamdaman, ngunit ayoko munang sirain ang magandang pagkakaibigan na mayroon kami. Habang tinitingnan ko ang mga clip na aming kinunan noong nakaraang Sabado, naalala ko ang saya ng araw na iyon. Nagpunta kami sa parke, dala ang aming mga kamera at naghanap ng magagandang anggulo para sa aming proyekto. Habang si Lian ay abala sa pagkuha ng mga shot, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mata na tila laging puno ng sigla at buhay. Isa siyang artist na may kakaibang pagtingin sa mundo at isa ako sa mga masuwerteng nagkaroon ng pagkakataong makilala siya. Alam mo, Isha, sabi ni Lian habang nakaupo kami sa damuhan. Minsan naiisip ko kung paano kaya tayo nagtagpo sa online na mundo. Parang ang dami-daming tao doon, pero bakit tayo pa ang nagkatagpo? Napangiti ako. Siguro dahil pareho tayong weird, biro ko. O baka talagang meant to be. Nagtawanan kami at bumalik sa pag-edit ng video. Sa gitna ng tawanan at kulitan, hindi ko maiwasang isipin kung ano kaya ang mangyayari kung hindi ko na mapigilan ang nararamdaman ko. Baka magbago ang lahat, baka mawala ang pagiging komportable namin sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng mga pag-aalinlangan, may bahagi ng puso ko na gustong sumubok. Hindi ko alam kung saan hahantong ang pagtuklas na ito, ngunit alam kong hindi ko dapat hayaan ang takot na mangibabaw. Sa huli, ang mahalaga ay ang pagkakaibigan namin ni Lian, isang pagkakaibigan na may halong saya, kalokohan at misteryo. Habang patuloy kaming nagtatrabaho sa aming proyekto, naisipan kong tanungin siya. Lian, naisip mo na bang gumawa ng isang animation na may twist sa dulo? Yung tipong hindi inaasahan ng audience? Tumango siya, tila nag-iisip. Oo, pero mahirap din minsan. Kailangan mo talagang pag-isipan kung paano mo gugulatin ang mga manonood. Pero alam mo, masaya iyon. Parang sa buhay, hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Nagpatuloy kami sa pag-uusap at sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang isang ideya na umusbong sa aking isip. Paano kaya kung ang twist sa aming kwento ay hindi lang para sa aming video, kundi para sa aming buhay? Habang papalapit na ang gabi, natapos na rin namin ang pag-edit ng video. Pareho kaming tuwang-tuwa sa naging resulta. Naisipan naming i-upload ito kinabukasan upang makita kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao. Nasa labas na kami ng bahay ni Lian, nagpaalam na ako at handa nang umuwi. Ngunit bago ako tuluyang lumisan, nagtanong siya, gusto mo bang kumain muna ng dinner kasama ako? Treat ko. Hindi ako nagdalawang isip. Sige, pero sa susunod ako naman ng taya. Ngumiti siya at pumasok kami sa loob. Sa hapagkainan, habang tahimik kaming kumakain, hindi ko maiwasang isipin ang mga bagay na nais kong sabihin sa kanya. Ngunit sa tuwing magbubukas ang bibig ko, tila may awang nagpipigil sa akin. Hanggang sa dumating ang isang mensahe sa kanyang phone. Tiningnan niya ito at biglang nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Isha, may sasabihin ako sa'yo. Aniya habang iniingatan ang tono ng kanyang boses. Napakunot ang aking noo, nag-aalala sa kung ano ang maaaring sabihin niya. Ano iyon? Tumigil siya sandali, tila nag-iisip ng tamang paraan upang ipahayag ang kanyang iniisip. May pagkakataon akong lumipat sa ibang bayan para sa isang malaking proyekto. Gusto ko sanang malaman kung ano ang iniisip mo tungkol dito. Biglang nag-iba ang pakiramdam ko, parang may bumagsak na mabigat na bagay sa aking dibdib.
Ang twist na hindi ko inaasahan, si Lian, ang kaibigan kong nagbigay kulay sa buhay ko, ay maaaring lumayo. Sa kabila ng saya at pagkakaibigan, isang cliffhanger ang naghulma sa aming kwento. Wala akong maisagot, ngunit alam kong sa susunod na bahagi ng aming kwento, kailangan kong maging matatag. Bilang isang kabataan na halos hindi mapakali sa dami ng enerhiyang dumadaloy sa katawan ko, ang pagkakaroon ng online hobby ang naging takbuhan ko. Sa gitna ng mga listahan ng mga dapat gawin, mga araling kailangang matapos, at mga problemang minsang nakakapagpabigat sa dibdib ko, ang pagsisid sa mundo ng digital na libangan ay tila isang makulay na pagtakas. Nagsimula ang lahat nang makilala ko si Mia sa isang online forum na dinadaluhan ng mga taong may parehong interes sa paglikha ng digital art. Pareho kaming mabilis na nahumaling sa ideya ng paggawa ng mga kwentong biswal. Ang mga forum na iyon ay naging paraiso namin at doon kami nagtagpo sa gitna ng mga pixel at imahinasyon. Sa umpisa, hindi ko inasahan na magiging malapit kami ni Mia. Sa dami ng tao sa online world, madalas akong nag-aalinlangan kung makakahanap ba ako ng tunay na kaibigan. Pero si Mia, siya ang naging liwanag sa madilim na parte ng online universe na iyon. Sa bawat pagtatapos ng araw, palagi akong nag-aabang ng mensahe sa kanya. Isang ping ng kasiyahan sa aking screen. "Hey Leo, may bago akong project. Gusto mo bang makita?" Ang palaging bungad ni Mia sa tuwing may bagong likha siya, nakakatuwa siyang pakinggan. Parang may laging bagong sorpresa sa kanyang mga mata. Minsan, iniisip ko kung paano niya nagagawang maging positibo sa kabila ng mga hamon sa buhay. Sa paglipas ng mga buwan, hindi na lang naging hobby ang aming online escapades, naging parte na ito ng pagkakaibigan namin. Sa kabila ng pagkakaiba ng oras at mundo namin, palaging may puwang para sa pag-uusap, tawanan, at paminsan-minsang seryosong diskusyon tungkol sa buhay. Isang gabi, habang abala kami sa pag-uusap tungkol sa bagong game na aming nilalaro, bigla niyang binanggit ang isang bagay na hindi ko inaasahan. "Leo, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo." Kinabahan ako, parang may kung anong bumara sa aking lalamunan. Hindi ko alam kung bakit, pero may kutob ako na importante ang sasabihin niya. "Alam mo ba na nagkita na tayo dati?" Sabi ni Mia. Nagulat ako. Paanong nagkita kami? Hindi ko matandaan na nakilala ko siya sa labas ng digital na mundo. Talaga? Kailan? Tanong ko habang pinipilit kong hindi magpakita ng sobrang emosyon sa harap ng screen. Sa isang exhibit ng mga digital art noong nakaraang taon, ikaw yung nagpakita ng mga drawing mo sa isang booth. Sinabi niya sa akin na nakita niya ako roon. Hindi ko alam kung paano ko siya hindi napansin, pero alam ko ang exhibit na iyon. Isa iyon sa mga kauna-unahang beses na nagpakita ako ng gawa ko sa publiko. "Bakit hindi ka nagpakilala noon?" Tanong ko, sinusubukan kong i-imagine ang eksena. "Hindi ko alam kung paano eh. Nahihiya ako pero gusto ko talagang makilala ka. Kaya sa online na lang kita kinausap hanggang sa unti-unti tayong naging magkaibigan." Nagulat ako sa revelasyon ni Mia. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o matutuwa sa kanyang sinabi. Pero ang isang bagay na bumangon sa aking isipan ay paano kami nagkatagpo sa parehong espasyo, ngunit hindi nakilala ang isa't isa hanggang sa online world. "Ibang klase ka rin, Mia," sabi ko sa kanya habang tinitingnan ang screen na parang siya ang kaharap ko. Nagpapasalamat ako na nagkakilala tayo kahit sa ganitong paraan. Ngunit bago pa man namin tuluyang tapusin ang usapan, may isang notifikasyon na dumating sa akin. Isang mensahe mula sa hindi ko kilalang sender. Binuksan ko ito at ang nakita ko ay isang larawan. Larawan namin ni Mia. Magkasama sa isang event na hindi ko matandaan. Sa likod ng larawan, may isang pirma na pamilyar. Hindi ko alam kung bakit, pero tila may misteryong naiwang hindi pa nalulutas. "Leo, ano yan?"
Tanong ni Mia, tila naramdaman ang aking pagkabigla. Ipinakita ko sa kanya ang larawan at pareho kaming naguluhan. Sino ang nagpadala nito at bakit may pirma sa likod na tila kilala namin? Habang nakatingin kami sa larawan, isang panibagong mensahe ang dumating. Kilala ko kayo at may gusto akong ipakita sa inyo. Magkita tayo bukas sa park. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero sa sandaling iyon, naramdaman ko na may twist ang kwento namin na hindi pa namin nabubuksan. Sa likod ng mga piksel at imahinasyon, may realidad na naghihintay na tuklasin.